Reincarnation ng businesswoman sa school. Kabanata 36. Guning, lumabas ka rito sandali. Hiniling ng punong guro kay Guning na lumabas sa sandaling dumating siya. Alam ni Guning na maaaring dahil ito sa nangyari ngayong gabi. Sa sandaling lumabas si Guning sa silid-aralan, galit na tinanong siya ng punong guro, bakit mo ginawa iyon sa kantin? Bakit mo sinaktan ang ibang schoolmate mo? At bakit mo tinanggap ang hamon ni na Haoran, Shin Zixen at Zhang Tianping, na mula sa ipitong silid-aralan? Alam mo bang malaking bagay ito ngayon, na may masamang epekto sa iyo at sa ating klase? Sa pagharap sa mga tanong at galit ng punong guro, si Guning ay hindi galit. Sa halip ay ipinaliwanag niya ng may pasensya, Professor Zhang, ito ay dahil pinahiya muna ako ni Gu Xiaoxiao sa aking ina, pagkatapos ay hinampes ko siya sa kantin. Paano ko matitiis ang kahihiyan na ganyan? Para naman kay Haoran at sa kanya. Mga kaibigan, hinding-hindi nila ako pababayaan kung hindi ko tinanggap ang hamon. Mas gugustuhin kong harapin ang problema sa simula pa lang. Alam talaga ni Zhang Qiuhua ang kalagayan ni Guning. Alam niyang palaging binubuli ng ibang estudyante si Guning. Gayunpaman, dahil walang malubhang nangyari, hindi niya pinansin ang lahat. Naiintindihan na lalaban si Guning. Kahit na naniniwala siya na ito ay sobra na, si Guning ay gumawa ng tamang pagpili para sa kanyang sarili. Hindi alam ni Zhang Qiuhua ang sasabihin. Ngunit, hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan na tinanggap ni Guning ang hamon ni Haoran. Guning, kaya mo bang manalo ang isang babae sa 3 lalaki? At saka, hindi papayag ang paaralan na mag-away ang mga estudyante. Mapaparusahan ka dahil dyan, at ang klase natin ay papunahin din, sabi ni Zhang Qiuhua. Nang marinig iyon, medyo nabibigla si Guning. Nakalimutan niyang mapaparusahan siya sa pakikipag-away, at papunahin din ang kanyang klase dahil sa kanyang pag-uugali. Sumakay sa isang paghahanap sa pagsisimula sa N0V #Elban. Pero nangako na ako sa kanila. Kung magsisisi ako, maghihiganti si Haoran sa akin. Pakiramdam ni Guning ay na-corner siya. Ads by Pub Future. Ikaw, kumukulo ang dugo ko ngayon. Talagang ikinagalit ni Guning si Zhang Qiuhua. Bagamat si Guning ang dahilan ng lahat ng kaguluhang ito, si Haoran ang pangunahing dahilan, hindi masisisi ni Zhang Qiuhua si Guning sa lahat. Hindi rin siya ganoon kalamag na makita si Guning na naghiganti ni Haoran dahil lamang nagsisi si Guning. Kung maghihiganti si Haoran kay Guning, kahit sa paaralan ay hindi siya mapipigilan. Paano ito? Maaari akong makipag-away kay Haoran sa labas ng paaralan, pagkatapos ay walang mapaparusahan, sabi ni Guning. Ikaw, hindi pa rin nasisiyahan si Zhang Qiuhua. Guning, paano ka naging tanga? Paano ka nakakasigurado na mapapanalo mo si Haoran at ang kanyang mga kaibigan? Paano kung nasaktan ka, at mag-aalala ang iyong ina? Kaya ba ng pamilya mo ang pagpapagamot? Sinabi ni Zhang Qiuhua ang malinaw na katotohanan. Wala siyang intensyon na insultuhan si Guning, ngunit para ito sa ikabubuti ni Guning. Naunawaan ni Guning na nagmamalasakit sa kanya ang kanyang guro, kaya hindi siya naiinis. Sumagot si Guning na may purong kumpiyansa, pakiusap huwag kang mag-alala tungkol dyan. Ipapanalo ko talaga sila. Mahirap para kay Zhang Qiuhua na maniwala, ngunit alam niyang walang kabuluhan na ipagpatuloy ang paksang ito, kaya sinabi niya, good luck. Pagkatapos noon ay tumigil si Zhang Qiuhua sa pakikipag-usap kay Guning, at umalis na may galit. Nagkibit-balikat si Guning at bumalik sa kanyang silid-aralan. Bagamat lahat ng tao sa silid-aralan ay nakikinig kay Zhang Qiuhua na pinapuna si Guning. Pinananatiling mahina ni Zhang Qiuhua ang kanyang boses at walang sino man ang talagang nakarinig ng kahit ano. Nakita lang nilang umalis si Zhang Qiuhua sa galit. Si Guning, sa halip, ay sobrang kalmado mula sa simula hanggang sa huli, at hindi malungkot o natatakot na mapintasan. Nataranta ang lahat. Nang pumasok si Guning, karamihan sa mga estudyante ay nakatutok sa kanyang mukha na gustong malaman kung ano ang nangyari. Dahil wala na ang head teacher,
hindi na ganoon katahimik ang classroom. Ito ay hindi isa sa mga nangungunang klase, kaya ang mga estudyanteng iyon ay hindi masyadong nasiyahan sa pag-aaral. Hoy, Guning, sigurado ka bang mananalo ka sa kanila? Isang lalaking estudyante ang umupo sa harap ni Guning na tumalikod upang magtanong sa kanya na may pagdududa. Eksakto. 1 versus 3, bagay talaga yan. Dagdag ng paghanga ng isa pang lalaking estudyante. Ang ganda ng kilos mo. Mayroon ka bang parehong mahusay na kakayahan? May nagbuhos ng malamig na tubig kay Guning. Ads by Pub Future. Eksakto, hindi ako positibo tungkol doon, sumang-ayon ang isa pa. Karamihan sa mga estudyante ay hindi naniniwala na magtatagumpay si Guning. Hindi sila pinansin ni Guning, ngunit hindi na kayang manahimik pa ni Yumixi. Sumagot siya sa unang pagkakataon, naniniwala ako kay Guning. I think mananalo siya. Bahagyang ngumiti si Guning. Umunlad si Yumixi. E ano ngayon? You believe in her does not mean na mananalo siya, pagtatalo ng isang kaklase. Eksakto, hindi ako naniniwala, sabi ng isang tao. Alamin nating lahat bukas ng tanghali. Masyado pang maaga para tanggihan ang kakayahan ni Guning ngayon. Maghintay at makita ipaalam. Nagtatalo si Yumixi. Ang mga hindi positibo ay unti-unting tumahimik. Gusto pa ng ilan na magbuhos ng malamig na tubig, ngunit bumalik ang punong guro. Kinailangan nilang isara ang kanilang bibig. Sa bahay ng pamilya Go, ang isang silid ay pinalamutian sa isang panaginip na paraan na parang silid ng isang prinsesa. Si Gu Xiaoxiao ay nakasuot ng pink na pantulog, nakahiga sa isang malaking pink na kama na may hawak na telepono. Pinapanood niya ang video na ipinadala ni Chen Ziyao, at naramdaman niyang nakakalungkot na hindi siya nakapunta doon. Si Gu Xiaoxiao ay may parehong reaksyon tulad ni Chen Ziyao. Nakaramdam siya ng labis na kalungkutan sa pagtitiwala ni Guning, at hindi naniniwala na mapapanalo ni Guning si Haoran at ang kanyang mga kaibigan. Siya ay gloating ngayon. Hindi na siya makapaghintay na makita si Guning na bumagsak sa lupa bukas ng tanghali. Bukod dito, naghihintay siya ng paghingi ng tawad mula kay Guning. Nagpa siya si Gu Xiaoxiao na walang pagsisikap na kunin si Guning. Kung hindi humingi ng tawad si Guning, o hindi siya nasisiyahan, kukumbinsihin niya ang kanyang lola na sipin si Guning at ang kanyang ina sa lumang bahay. Kinaumagahan, naghintay si Gu Xiaoxiao sa hagdan para kay Guning. Gusto niyang samantalahin ang pagkakataong pagtawanan si Guning. Pagkaraan ng mahabang panahon, wala pa rin si Guning. Nawawalan na ng pasensya si Gu Xiaoxiao. Magsisimula na ang morning class. Natatakot ba si Guning na pumasok sa paaralan ngayon? Ipinagpalagay ni Gu Xiaoxiao. Sino ang nakakaalam? Sigurado si Chen Ziyao. 2 minuto ang layo mula sa klase sa umaga, nagpakita si Guning kasama sina Moke at Yumixi. Nang makita sina Moke, Gu Xiaoxiao at Chen Ziyao ay mas naiinggit kay Guning ngayon. Si Moke ay naging kaibigan nila noon, ngunit ngayon ay pinili niya si Guning kaysa sa kanila. At saka, si Moke ay mula sa isang mas mabuting pamilya kaysa sa kanila. Nais nilang makipagtulungan kay Moke. Sa hindi pagkakataon, tatayo si Moke para kay Guning laban sa kanila. Nakaramdam ng hindi kasiya siya sina Moke at Yumixi nang mapansin nilang nandito sina Gu Xiaoxiao at Chen Ziyao. Nanatiling kalmado si Guning gaya ng dati. Guning, nabalitaan kong makikipag-away ka sa 3 batang iyon ngayong tanghali. 1 versus 3 even. Ikaw ay matapang at may sapat na tiwala na gawin ito, ngunit ikaw ba ay talagang may tiwala, o ikaw ay mayabang lang? Hindi mabait na sabi ni Gu Xiaoxiao. Reincarnation ng businesswoman sa school. C37. Lagi akong tiwala. Ayaw itago ni Guning ang kanyang kumpiyansa. Ikaw. Labis na kinasusuklaman ni Gu Xiaoxiao si Guning nang nanatili siyang napakalma bago dumating ang bagyo. Gusto ni Gu Xiaoxiao na paghiwalayin si Guning. Guning, patuloy kang magpanggap. Pupunta ako at tingnan kung paano ka naging talunan sa harap ng aking mga mata.
At kung hindi ka humingi ng tawad sa ginawa mo kahapon, babayaran mo ito. Panipi. Napatikip si Gu Xiaoxiao sa kanyang mga ngipin dahil sa galit at puot. Hinding-hindi ako hihingi ng tawad. Gawin mo lahat ng gusto mo. Naghihintay ako, maangin na sagot ni Guning. Pagkatapos ay hindi niya pinansin si Gu Xiaoxiao, tinapunan siya ng mapanuksong tingin, at naglakad palayo. Ikaw, galit si Gu Xiaoxiao. Hindi niya inaasahan na maglakas loob si Guning na gawin iyon. Sinigawan niya si Guning pabalik, magaling, Guning, magsisisi ka. Guning, magiging okay ba talaga ito? Nag-aalalang tanong ni Yumixi. Nag-aalala siya na si Guning at ang kanyang ina ay walang tirahan. Huwag kang mag-alala. Ayos lang, sagot ni Guning. Unti-unti, nagkaroon ng wagas na tiwala si Yumixi kay Guning. Dahil sinabi ni Guning na magiging maayos ito, hindi niya ito pinagdududahan. Binigyan ni Moke ng malamig na tingin sina Gu Xiaoxiao at Chen Ziyao, pagkatapos ay bumalik sa kanyang silid-aralan. Naniniwala pa rin ang ilang estudyante na hindi papasok si Guning sa paaralan ngayon. Nang magpakita si Guning, nagulat silang lahat. Hindi ba natakot si Guning? Sa umaga, si Guning ay nakatanggap ng maraming kakaibang tingin mula sa iba, kasama na ang kanilang punong guro. Gusto nilang lahat na makita ang takot sa mukha ni Guning, ngunit nabigo. Natahimik si Guning, na parang walang nangyari. Nang malapit nang matapos ang huling klase sa umaga, hindi napigilan ng punong guro na tanungin si Guning, ganyan ka ba talaga Katie? Wala. Hinding-hindi ako gumagawa ng kahit ano nang hindi lubos na nakahanda, time na sagot ni Guning. Walang ibang masabi ang punong guro. Umalis siya sa katahimikan. Ang takdang oras ay 1 PM. Nagpa siya si Guning na kumain muna pagkatapos ng mga klase. Ang paglikha ng nilalamang ito ay maaaring konektado sa N0V1 bin. Nang umakyat si Guning at ang kanyang mga kaibigan, pinigilan sila ni Howran at ng kanyang mga kaibigan. Talagang hindi nila sinasadya na limitahan ang kalayaan ni Guning. Sinundan lang nila si Guning kung sakaling tumakas siya. Pakiramdam ni Guning ay nagbitiw. May nagtitiwala kaya sa kanya? May balak ka bang bilhan muna ako ng pagkain mo, boss mo? Tumingin si Guning sa kanila, nagbibiro. Guning, huwag kang masyadong kumpiyansa. Masyado pang maaga para sabihin iyon, pakli ni Howran. Sina Chin Zixen at Zhang Tianping ay sabay na tumingin kay Guning. Sa totoo lang, hindi normal ang agresibo ng tatlong lalaki na iyon. Gayunpaman, sa tuwing makakaharap nila si Guning, madali silang mairita. Marahil dahil masyadong kalmado si Guning, na nagparamdam sa kanila na hindi sila sineseryoso. O marahil dahil ang pagiging mahinahon ni Guning ay nagpakita ng kanyang kumpiyansa, na nagparamdam sa kanila ng kaba ng hindi namamalayan. Sa makatuwid, lalabanan nila ang kanyang pagtitiwala sa pamamagitan ng pagtatalo. Hindi ka ba confident? Tanong ni Guning sa kanila. Ikaw, biglang napagtanto ni Howran at ng kanyang mga kaibigan na si Guning ay may pambihirang kakayahan na mangasar sa isang tao. Nagsimulang mag-usap ang lahat sa paligid nila. Hindi naman talaga natatakot si Guning. Nasa mood pa siyang magbiro. Gusto ni Gu Xiaoxiao, Xiao Feifei at ng kanilang mga kaibigan na mabaigo si Guning. Nang makitang napakakumpiyansa ni Guning, labis silang hindi nasisiyahan. Sa tingin ko siya ay nagpapanggap, sabi ni Gu Xiaoxiao. Eksakto, nagkunwari lang siyang relaxed. Gustong kotsain ni Xiao Feifei si Guning, ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili dahil nandito si Moke. Gayunpaman, hindi siya sinulyapan ni Moke mula sa simula hanggang sa huli. Nabigo si Xiao Feifei. Gusto niya itong kausapin, ngunit narito rin sina Guning at Yumixi. Dahil nandito ka na, bakit hindi? Nagmungkahi si Guning. Ano? Si Howran at ang kanyang mga kaibigan ay sabay na nagtanong. Ayokong maparusahan sa pag-aaway sa loob ng school, kaya sa labas tayo mag-aaway. Dahil lahat tayo ay hindi pa kumakain, bakit hindi muna tayo mag-away, at ang talo ay bibili ng pagkain. At ang mahalagang kondisyon ay nananatiling pareho, sabi ni Guning sa isang mapanoksong paraan.
Mabuti, sumang-ayon si Howran at ang kanyang mga kaibigan. May bagong bagsak na sira sa tapat ng pintuan sa likod ng aming paaralan. Kakaunti lang ang tao sa paligid. Punta tayo dyan. Pagkatapos, naunang lumipat si Guning, kasunod sina Moke at Yumixi. Nasa likod si Howran at ang kanyang mga kaibigan. Hindi iyon palampasin ng mga nanonood. Nandito ang lahat ng 40 estudyante sa ika-4 na silid-aralan, kasama si Gu Xiaoxiao at ang kanyang mga kaibigan at 12 ng mga mag-aaral mula sa iba pang mga silid-aralan. Ang isang grupo ng mga tao na lumipat sa labas ay nakakuha ng maraming atensyon. Hindi karaniwan na makakita ng ganito kalaking pagtitipon ng mga estudyante sa paaralan. Alam na agad ng maraming tao na magkakaroon ng away. Ang mga duwag na iyon ay lumayo lahat, habang ang mga gustong makakita ng drama ay sumunod. Alinsunod dito, ang isang grupo ng 12 ng mga mag-aaral ay naging isang grupo ng daan-daan. Napansin din iyon ng mga security guard ng school. Ngunit maliban kung may nasaktan, wala silang gagawin tungkol dito. Si Guning at ang iba pa ay dumiretso sa pagkawasak. Ang lahat ay nasa sabik nang dumating sila sa guho, naglabas ng telepono, naghahanda sa pagbaril. Bagamat pinili ni Moke at Yumixi na maniwala kay Guning, nakaramdam sila ng pagkabalisa. Hindi nila gustong masugatan siya. Boss, nag-aaway. Guning, nakikipaglaban. Nang sinubukan ni Moke at Yumixi na hikayatin si Guning, medyo nanginginig ang kanilang mga boses. Magtiwala ka lang sa akin, pag-alo ni Guning sa kanila. Ang kanyang determinadong boses ay labis na nagpakalma kay Moke at Yumixi. Tumigil ba tayo kapag kailangan, o lalaban tayo hanggang dulo? Bago sila magsimula, nagtanong si Guning. Hanggat ang isang tao ay nahulog sa lupa, siya ay natatalo. Ayaw masyadong lumayo ni Howran, dahil babae si Guning. Malaki ang impresyon ni Guning sa ugali ni Howran, ngunit alam din niyang hindi pa rin siya sineseryoso ng mga ito. Kung hindi sineseryoso ng isa ang kanyang kalaban, matatalo siya sa anumang uri ng laban. Mahusay, kung gayon, magsisimula tayo. Inihayag ni Guning ang simula, at kumilos ang magkabilang panig. Si Guning ay kumilos ng napakabilis. Bago ito malinaw na makita ng lahat, dumiretso si Guning sa mukha ni Zhang Tianping. Inihagis niya si Zhang Tianping sa kanyang balikat nang walang pag-aalinlangan. Si Zhang Tianping, na isang matangkad at malakas na bata, ay madaling itinapon sa balikat ni Guning sa lupa. Gulat na gulat ang lahat. Si Zhang Tianping mismo ay naging pipi rin. Wala pa rin siyang ideya kung ano ang nangyari sa kanya ay itinapon sa sahig. Malinaw, sinamantala ni Guning ang kanyang pagkakataon nang hindi siya sineseryoso ni Zhang Tianping. Talagang palaban talaga ang mga batang iyon. Kung sila ay ganap na handa, mas maraming oras ang aabutin ni Guning para harapin sila. Lubos na namangha sina Howran at Qin Zixen, ngunit nanambalik ang kanilang isip kaagad. Namangha sila sa kanilang puso, ngunit hindi sila nagdalawang isip na kumilos. Kung hindi nila sineseryoso noon si Guning, ngayon ay hindi na nila gagawin ang parehong bagay. Nakaharap sa kamao ni Qin Zixen, itinaas ni Guning ang kamao niya, ngunit nang magsalubong na ang kanilang mga kamao, biglang sinipa ni Guning ang tiyan ni Qin Zixen. Napaatras si Qin Zixen sa maikling panahon, na parang nataman ng mabigat na bagay. Buti na lang at malakas siya at hindi nahulog. Nagulat na naman ang mga tao. Ang ilan ay agad na nagtaas ng kanilang pag-asa kay Guning. Ang mga gustong makitang matalo si Guning ay nabigo ngayon. Sinubukan ni Howran na ibaba si Guning sa lupa sa pamamagitan ng pagkakabit ng kanyang mga binti sa kanya. Dahil ngayon ay nakatayo si Guning sa sahig gamit ang isang paa, akala ng lahat ay matatalo siya sa pagkakataong ito. Maging sina Moke at Yumixi ay nakahinga ng maluwag. Sa hindi inaasahang pagkakataon, ibinalik siya ni Guning ng sabay-sabay, pagkatapos ay sinipa palabas sa binti ni Howran. Si Howran ay hindi makatayo ng matatag pagkatapos. Siyempre, umatras din si Guning sa maikling distansya. Sa sandaling iyon,
Inatake ni Qin Zixen si Guning gamit ang kanyang kamao. Hindi nakatakas si Guning. Inabot niya ang kanyang kamay, direktang hinawakan ang kamao ni Qin Zixen sa kanyang palad. Si Guning ay teenager pa rin. Ang kanyang kamay ay hindi ganap na nakatikip sa kamao ni Qin Zixen, ngunit siya ay sapat na malakas upang pigilan si Qin Zixen sa paggalaw. Hindi nagpanik si Qin Zixen. Agad siyang gumamit ng isa pang kamay para hampasin si Guning, ngunit ang kamao nito ay hinawakan muli ng palad nito. Pagkatapos, bago siya muling atakihin ni Qin Zixen, itinaas ni Guning ang kanyang paa at itinutok sa kanyang balat. Nawalan ng balanse si Qin Zixen, bumagsak ng husto sa lupa. Mga ad ng Pub Future. Napaikot muli ang mga tao sa kanilang mga mata sa gulat. Sa loob ng tatlong galaw lang, si Qin Zixen ay nakadapa sa lupa. Si Qin Zixen, ang batang lalaki na karaniwang makakalaban muli sa paligid ng 7 tao, ngayon ay natalo ni Guning sa loob ng 3 galaw. Mahirap para sa sino man sa karamihan na tanggapin ang katotohanan. Sa wakas, si Howran lang ang nakatayo ng tuwid. Sa totoo lang, alam ni Howran na matatalo siya sa sandaling iyon, ngunit hindi siya susuko ng hindi lumalaban. Kaya, dapat siyang maging mas marahas kaysa karaniwan. Pagkatapos ng ilang round, nang hindi makatayo si Howran ng maayos, sinipa siya kaagad ni Guning. Ngunit siya ay nahuli niya sa isang mahalagang punto. Akala ng karamihan ay mananalo si Howran sa pagkakataong ito. Gayunpaman, ginamit siya ni Guning ng isa pang paa para hawakan ng mahigpit ang lupa, ibinaling ang kanyang katawan pagkatapos. Sabay-sabay na tinanggal ng paa niya ang kamay ni Howran. Pagkatapos, nagpatuloy si Guning sa pagsipa. Ngayon, huli na para ipagtanggol ni Howran ang kanyang sarili. Saktong sinipa siya at natamba. Natalo siya. Ang pinakamahusay na manlalaban na si Howran ay natalo sa laban sa loob ng 10 galaw. Lalong nabigla ang lahat. Nawala sila, talaga. Si Howran at ang 2 pa niyang kapatid laban kay Guning, at natalo ang mga lalaki. Madali ring napanalunan ni Guning ang laro. Walang maniniwala sa kanilang nasaksihan. Maging sina Moke at Yumixi, na naniniwala kay Guning, ay lubos na namangha. Jesus! Mali ba ang nakita ko? Guning, nanalo siya. Sa tingin ko dapat nasa panaginip tayo. Nanalo si Guning sa laro. Eksakto. Hindi ako makapaniwala sa mga mata ko. Napaka-unreal. Ngunit ang totoo ay hindi alam ni Guning ang nanalo, siya rin ang nanalo nito ng napakadali. Napakakul niyang tingnan kapag inaatake niya sila. Oo. Lalo na ang pitik, sobrang cool. Talagang naniniwala ako na si Guning ay isang tunay na master ngayon. Sa ngayon, walang magtatanong kung si Guning ay isang master ng kung fu. Sa mata ng mga ordinaryong tao, siya. Mga ad ng Pub Future. Si Howran at ang kanyang mga kaibigan ay nabigla pa rin, ngunit sila ay mas karaniwan kaysa sa iba na umamin sa katotohanan, dahil napagdaanan na nila ang buong pag-unlad. Habang sina Xiao Feifei, Gu Xiaoxiao at kanilang mga kaibigan ay lubos na ayaw tanggapin ang katotohanan. Sumigaw pa si Xiao Feifei, hindi. Imposible naman. Siguradong hindi ito nagawa ni Howran at ng kanyang mga kaibigan ng buong lakas. Kahit na may ilang mga mag-aaral na may parehong iniisip, walang lakas loob na sabihin ito. Ito ay isang kahihiyan kay Howran at sa kanyang mga kaibigan. Walang gustong magkaroon ng masamang dugo sa kanila. Si Howran at ang kanyang mga kaibigan ay natalo sa laban, na nakakahiya. Ang mga salita ni Xiao Feifei ay nagdagdag ng gatong sa apoy. Sabay-sabay silang nagalit. Itikom mo yang dagwang bibig mo. Huwag mong isipin na hindi ako marunong manuntok ng mga babae. Sinigawan ni Howran si Xiao Feifei sa sobrang galit na para bang tatalunan siya nito. Agad na itinikom ni Xiao Feifei ang kanyang bibig, pinipigilan ang kanyang hininga sa takot. Tumingin siya kay Moke, naghahanap ng simpatiya at kaliwan. Sa kasamaang palad, pinandilatan siya ni Moke, tila dahil kinwestiyon niya si Guning. Sa ngayon, labis na nasaktan at naagrabyado si Xiao Feifei.
Nagsimula siyang umiyak. Hindi talaga matalino si Xiao Feifei. Dahil gusto niya si Moke, hindi siya dapat pumili ng taong mahal niya, pero iba ang ginawa niya. Magiging kamuhian lang siya ni Moke kung pinili niya si Guning. Napatikip ng sigaw ni Haoran si Xiao Feifei at marami pang iba, kasama si Gu Xiaoxiao at ang kanyang mga kaibigan. Well, hindi ko ini-expect na ganito kaga matatapos. Pumunta pa kami sa labas ng school para dito. Kung ito ay dahil sa takot sa parusa, sa palagay ko ay hindi natin kailangang sayangin ang oras, sabi ni Guning, na parang gumawa sila ng bundok mula sa isang molehill. Nang marinig ito, natahimik ang lahat. Sino ang makakaalam na ito ay magtatapos ng ganoon kadali? Kasabay nito, si Haoran at ang kanyang mga kaibigan ay nakaramdam ng sobrang kahihiyan na gusto pa nilang magtago sa isang bitin sa lupa. Napakalakas talaga ni Guning. Huminga ng malalim si Haoran, tumingin kay Guning. Bagamat nakaramdam siya ng hiya pagkatapos niyang matalo sa laban, humanga siya kay Guning. Kaya, umamin siya ng walang karagdagang ado. Natalo kami sa laro, at ikaw ang aming boss mula ngayon, sabi ni Haoran ng may katapatan. Oo, ikaw ang aming boss mula ngayon, sumunod sina Qin Zixen at Zhang Tianping. Sumakay sa isang paghahanap sa pagsisimula sa N0V #Elban. Mabuti, sagot ni Guning. She suddenly said then, gutom na ako, kain muna tayo. Dahil ako ang nanalo, ako na ang magdedesisyon sa pagkain. Binigyan ni Guning ng pahiwatig sina Moke at Yumixi na sundan siya, pagkatapos ay nagmamadali siyang umalis. Hindi naman talaga nagugutom si Guning. Ayaw na lang niyang tinatitigan siya ng grupo ng mga tao. Dahil tinanggap na ni Haoran at ng kanyang mga kaibigan si Guning bilang kanilang boss, susundin nila ang kanyang utos, at hindi sila nagkukulang sa pera. Nang makita si Guning na papalayo, si Xiao Feifei, Gu Xiaoxiao at ang mga mata ng kanilang mga kaibigan ay puno ng pagkabigo at matinding puot. Bakit? Bakit biglang naging napakalakas ni Guning? Nakaramdam din ng pagkadismaya sina Chen Zaiyao, Zhang Yiming at Fu Mingliang. At the same time, kinilabutan din sila. Si Guning ay hindi lamang makapangyarihan ngayon. Nagkaroon din siya ng suporta ni Haoran at ng kanyang mga kaibigan. Paano kung maghayganti siya sa mga ito dahil sa ginawa nila sa kanya? Sa pag-iisip nito, lahat sila ay nakaramdam ng pag-aalala. Ang damdamin ni Qinzing, samantala, ay tumatakbo sa gamit ng mga emosyon. Bahagya niyang pinagsisihan ang pakikipaghiwalay kay Guning, dahil napakahanga ang babae ngayon. Ngunit sa pag-iisip pa, kumalma siya. Gaano man kahanga-hanga si Guning, isa pa rin siyang mahirap na babae, na hindi siya tutulungan sa anumang bagay, at malamang na mapahiya siya. Habang papaalis, inilabas ni Gu Xiaoxiao ang kanyang telepono at nagpapadala ng mensahe kay Guman. Ito ay isang mensahe na may mga larawan ni Guning sa pakikipaglaban sa iba. Sa nakikita, si Guning ay tila tinamaan ng mga lalaki. Naglalakad si Guman pababa ng hagdan pagkatapos niyang kumain sa kantin. Narinig niya ang ringtone, pagkatapos ay kinuha niya ang telepono para tingnan. Kahit na gumamit siya ng murang lumang telepono, nakakatanggap pa rin ito ng mga larawan. I-chart ang iyong kurso pabalik sa pinagmulan ng sangkap na ito sa N0V Pakopya Elban. Nang makita ni Guman ang mga larawan sa kanyang telepono, natakot siya at aksidenteng nahulog siya mula sa hagdan. Tumama pa ang ulo niya sa lupa. Sa kabilang banda, tinawag ni Haoran at ng kanyang mga kaibigan si Guning na kanilang boss sa lahat ng oras pagkatapos nilang umalis sa karamihan. Pinuri nila si Guning sa parehong paraan na ginawa ni Moke noon. Boss, dahil nakikinig kami sa iyo ngayon, pwede mo ba kaming turuan ng kung fu? Nais naming maging matulungin sa hinaharap. Eksakto, boss, ang galing mo. Karaniwan, ang bawat isa sa amin ay maaaring lumaban sa 7 o 8 lalaki, ngunit lahat kami ay magkakasama ay hindi maaaring manalo sa iyo. Napakadali mong nanalo sa laban. Boss. Si Haoran at ang kanyang mga kaibigan ay hindi tumigil sa pag-uusap.
Nakaramdam si Guning ng maingay, ngunit hindi siya nasisiyahan. Ads by Pub Future. Nang makita si Howran at ang kanyang mga kaibigan ngayon ay parang masunuring aso, labis na ipinagmamalaki ni Moke at Yumixi. Gayunpaman, naiinis pa rin si Moke na hindi nila iniisip si Guning noon. Aba, paano na ang isang taong napakayabang, ngayon ay parang isang masunuring aso? Sinadya ni Moke. Nang marinig iyon, si Howran at ang kanyang mga kaibigan ay napahiya. Alam nilang hindi nasisiyahan si Moke sa kanilang dating saloobin kay Guning, kaya hindi nila sinisisi si Moke sa kanyang mga salita. Naglakad si Howran kay Moke, ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Moke, kung hindi tayo mag-away, hindi tayo magkakakilala. Let the bygones be the bygones. Magkapatid na tayo simula ngayon. Kung may kailangan ka at gusto mo ng tulong ko sa hinaharap, sabihin mo lang sa akin. Oo. Oo. Sina Chin Zixen at Zhang Tianping ay sumang-ayon. Hindi naman talaga galit si Moke sa kanila actually. Naiintindihan din niya na magkaibigan na sila ngayon, dahil kinuha nila si Guning bilang kanilang boss. Nagbago pa nga ang ugali nila. Naisip ni Moke na hindi na kailangang kamuhian pa sila. Si Mixi ay isang batang walang lakas. Kailangan natin siyang alagaan, sabi ni Guning. Sure, no problem, agad na sumang-ayon ang lahat. Si Yumixi ay medyo nahihiya, ngunit tinanggap niya. Hindi binalak ni Guning na kumain ng mamahaling pagkain. Gusto lang niyang magkaroon ng hotpot. Ngunit nang kakalakad pa lang nila sa restaurant, tumunog ang telepono ni Guning. Parehong nagulat sina Yumixi at Moke nang ilabas ni Guning ang kanyang telepono. Alam nilang mahirap ang pamilya ni Guning. Nakagamit siya ng murang lumang telepono noon, ngunit ngayon ay bago na ang gamit niya na tila mahal. Hindi alam ni Howran at ng kanyang mga kaibigan na si Guning ay mula sa isang mahirap na pamilya. Wala silang nakitang mali. Ang tumatawag ay si Guman. Sabay-sabay itong sinagot ni Guning. Biglang nagbago ang mukha niya nang marinig ang boses sa kabilang linya. Sinabi ni Guning na darating siya sa lalong madaling panahon, pagkatapos ay ibinaba ang tawag. Boss, ano na? Napansin ng lahat ang pagbabago ni Guning, at alam nilang may masamang nangyari. Nag-aalalang tanong nilang lahat. Ads by Pub Future. Nahulog ang nanay ko sa hagdan at ngayon ay nawalan ng malay. Ipinadala siya sa ospital. Kailangan ko siyang puntahan ngayon. Maaari kang kumain nang wala ako. Hindi itinago ni Guning ang katotohanan. Tumakbo siya para sumakay ng taxi papunta sa ospital pagkatapos. Boss. Bago pa nalaman ng iba, wala na si Guning. Tara at bumisita din tayo, sabi ni Moke. Agad siyang tumakbo sa unahan. Si Howran at ang iba pa ay sumunod ng walang pag-aalinlangan. Nasa panganib ang ina ng kanilang amo. Hindi sila makatabi. Sa sandaling iyon, isang itim na Maserati ang lumipat sa napakabilis na bilis. May dalawang lalaking nakaupo sa loob. Umupo si Leng Xiaoteng sa passenger seat. Bahagya siyang kumunot ang noo. Nawawalan na siya ng pasensya, dahil hindi tumitigil sa pagsasalita ang nakaupo sa driver's seat, pero hindi na siya hamarang. Xiaoteng, ipaubaya mo sa aming pang-apat na kapatid. Hindi ka pa fully recovered. Paano kung masugatan ka ulit? Ingatan mo sarili mo. Nagreklamo ang lalaking nasa driver's seat para sa ikabubuti ni Leng Xiaoteng. Ang lalaking nasa driver's seat ay ang tumulong kay Leng Xiaoteng na sirain ang mga tape noong isang araw. Naka-white casual suit siya as usual, guwapo, disente at kaakit-akit. Wala siyang pakialam, hindi siya pinansin ni Leng Xiaoteng, nagpatuloy sa pagsasalita, bakit kailangan mong isali ang iyong sarili sa napakaraming negosyo? Kahit na ayaw mong magbakasyon. I don't think kahit sinong babae ang magkakagusto sa'yo kung ipagpapatuloy mo yon. Mula sa malayo, nakita ni Leng Xiaoteng ang isang batang babae na nakauniporme ng paaralan sa bangkita. Tila nag-aalala ang dalaga at nagmamadaling sumakay ng taxi. Sa unang tingin, pamilyar si Leng Xiaoteng sa figure ng dalaga. Pagkalapit nila, nakilala siya ni Leng Xiaoteng. Agad niyang sinabi, "Stop."
Walang kamalay-malay na itinigil ng lalaking nagsasalita ng sasakyan nang maputol ito. Huminto ang sasakyan sa harap mismo ni Guning. Anong mali? Tanong ng lalaki, ngunit hindi sinagot ni Leng Xiaoteng ang kanyang tanong. Ibinaba niya ang bintana ng sasakyan. Pumasok ka na sa kotse, sabi niya sa labas. Nakita ni Guning ang sasakyan na huminto sa kanyang harapan. Aalis na sana siya nang marinig niya ang isang pamilyar na boses. Ito ang lalaking nasugatan noong isang gabi. Medyo namangha si Guning. Ngunit narinig niya ito ng malinaw. Ang lalaki ay halatang gustong magpabuhat sa kanya. Nagmamadali si Guning ngayon. Hindi siya tumanggi, ngunit binuksan niya ang pinto ng kotse at pumasok sa loob. Samantala, gulat na gulat ang lalaking nasa driver's seat. Hindi niya inaasahan na hiniling sa kanya ni Leng Xiaoteng na ihinto ang sasakyan para makapasok ang babaeng estudyante. Pero, sino siya? Paanong hindi niya alam na kilala ni Leng Xiaoteng ang isang batang babaeng estudyante? Karaniwang hindi nakipag-ugnayan si Leng Xiaoteng sa sinumang babae. Ang ospital, salamat, sabi ni Guning nang walang karagdagang pagkaantala. Ang ospital. Bahagyang kumunot ang noo ni Leng Xiaoteng. Nagtataka siya kung bakit siya pupunta sa ospital, ngunit hindi niya ito tinanong. Direkta niyang sinabi sa lalaking nasa driver, "Drive the car." Ano? Oh, tama. Ang lalaki ay tila absent-minded na balik agad ang isip niya nang marinig ang boses ni Leng Xiaoteng. Mabilis niyang pinaandar ang sasakyan sa unahan. Maraming katanungan sa isip ng lalaki. Patuloy niyang sinilip si Leng Xiaoteng na nakaupo sa tabi, pagkatapos ay sinilip si Guning mula sa rearview mirror. Ang babaeng estudyanteng ito ay maganda ngunit napakabata pa niya. Hindi siya maaaring maging type ni Leng Xiaoteng. Focus on driving, malamig na sabi ni Leng Xiaoteng. Natakot ang lalaki, saka itinoon ang atensyon sa daan. Naguguluhan pa rin siya sa relasyon ng babaeng estudyante at ni Leng Xiaoteng. Gayunpaman, wala siyang lakas ng loob na magtanong. Sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Guning. Pinulot niya ito. Bago pa siya makapagsalita, narinig niya ang nag-aalalang boses ni Moke, "Boss, kaninong sasakyan ka sumakay? Ligtas ka ba?" Nang mag-follow up si Moke at ang iba pa, nakita nilang sumakay si Guning sa isang itim na Maserati. Nagulat silang lahat dahil alam nilang napakamahal ng sasakyan. Ang may-ari ay dapat na mayaman o mga tungkulin. Bagamat sumakay si Guning sa kotse ay dahil kilala niya ang driver, nagpa siya si Moke na tawagan siya upang matiyak na ligtas siya. "Ayos lang ako. Makakabalik na kayong lahat sa paaralan," sagot ni Guning. "Hindi, gusto rin naming bisitahin ang nanay mo. Magkita na lang tayo sa ospital." Direktang ibinaba ni Moke ang tawag bago sumagot si Guning, kung sakaling hindi sila payagan ni Guning na pumunta. Alam ni Guning na mabait sila, kaya pumayag siya. Parehong may magandang pandinig si Leng Xiaoteng at ang lalaki. Bagamat wala silang balak na mag-eavesdrop, narinig nila ng malinaw ang usapan. Naiintindihan na ng dalawa ang dahilan kung bakit nagmamadali si Guning. "Maaari ba akong tumulong?" Biglang ibinuka ni Leng Xiaoteng ang kanyang bibig. Sa takot na inikat ng lalaking nasa driver's seat ang manibela. Muntik na niyang mabangga ang sasakyan sa harap nila. Sa kabutihang palad, siya ay isang mahusay na driver at hindi naging sanhi ng aksidente. Pero hindi naman niya kasalanan iyon. Ibinuka ni Leng Xiaoteng, na palaging malamig, ang kanyang bibig upang mag-alok ng tulong ng biglaan, na lubos na nakakatakot sa kanya. Mga ad ng pub future. Pinandilatan ni Leng Xiaoteng ang lalaki. Agad na binalik ng lalaki ang atensyon sa daan. Umaasa rin siyang hindi na magsasabi pa si Leng Xiaoteng para takutin siya. Pero walang pakialam si Guning. Sa pagharap sa kabaitan ni Leng Xiaoteng, tinanggihan niya ng may paggalang, "Maraming salamat. Kaya ko ang sarili ko." Dahil gusto ni Guning na harapin ito ng mag-isa, hindi na nagtanong si Leng Xiaoteng. Hindi siya mainit na tao. Tinulungan niya lang siya dahil tinulungan siya nito. Ngunit hindi alam ni Leng Xiaoteng na nakipagdeal lang si Guning sa kanya.
Wala siyang utang sa kanya. Kasabay nito, nag-viral sa forum ng kanilang paaralan ang video ni Guning vs. Howran at ng kanyang mga kaibigan. Mula nang hamanin ni Howran si Guning, maraming estudyante ang nagbigay pansin dito. Ang balita na tinanggap ni Guning ang hamon ni Howran, at ang itinalagang oras kasama ang lugar ay inihayag lahat sa forum kagabi. Marami ang nagsabing manood sila ng laban ng 1 PM. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, natapos ang laban bago mag 1 PM. Nagulat din ang lahat sa resulta. 80% ng mga mag-aaral ay hindi naniniwala na si Guning ay mananalo, habang 10% ay nag-abstain, at ang iba ay 10% ay naniniwala kay Guning. Akala nila ay talagang makapangyarihan si Guning sa video sa kantin, at lubos siyang kumpiyansa. Hindi lahat ay kukuha ng kumpiyansa bilang pagmamataas. Ang resulta ay nanalo si Guning. Talagang nanalo si Guning sa laban sa loob ng ilang minuto, na isang nakakagulat na balita. What the F***, sino nagsabing 1 PM na sa football field? Paanong natapos agad? Eksakto, nawalan ako ng chance na panoorin ito ng personal. Sino ang nag-leak ng takdang oras at lugar? Lumabas ka, nangangako kaming hindi ka namin papatulan hanggang mamatay. Oo. Lumabas ka at magpaliwanag sa amin. Labas. Samantala, ang lalaking nag-leak ng takdang oras at lugar kagabi ay nasa lungkot na rin, dahil hindi rin niya napanood ng personal ang laban. Galit din siya. Ito ay napaka hindi kapanipaniwala. Si Guning lang ang nanalo kay Howran at sa dalawa pa niyang kapatid. Sino ang makapagsasabi sa akin kung totoo ito? Siguro may mali sa computer ko. Kailangan kong i-restart ito. Mga ad ng Pub Future. Ako ngayon ay isang tagahanga ni Guning. Napaka-cool niya, di ba? Siya ay. Pinalo niya si Zhang Tianping pababa sa lupa sa isang galaw. Nakakamangha. At ang kanyang pitik ay sobrang cool din. Ang ilan ay humanga kay Guning habang ang ilan ay nagdududa. Ginamit ba ni Howran at ng kanyang mga kaibigan ang kanilang buong lakas? Hindi pa rin ako makapaniwala kay Guning na mag-isa ang isang babae at manalo sa kanila. Eksakto. Nagdududa din ako. Sa sandaling lumitaw ang mga pagdududa, ang mga humahanga kay Guning ay nagsimulang sumagot. Bulag kayong lahat. Nandoon ako ng personal. Nakita ko ito ng aking mga mata. Buong lakas talaga silang lumaban. Kung hindi ka naniniwala, maaari kang makipag-away kay Guning mismo, pagkatapos ay malalaman mo. Eksakto, hindi lahat ay nakakapag-flip sa hangin. Si Guning ngayon ang boss ni Howran at ng kanyang mga kaibigan. Kung maglakas loob kang tanungin si Guning, kino-question mo si Howran at ang kanyang mga kaibigan. Mag-ingat ka dyan. Muntik nang matamaan si Xiao Feifei ni Howran nang tanungin niya ang resulta sa site. Alam iyon, ang mga may pagdududa ay tahimik na ngayon. Natakot sila kay Howran at sa kanyang mga kaibigan. I think sasabihin ko sa Diyos ako na gusto ko siya. Wish me good luck. Swertehin ka. Sana makaligtas ka. Swertehin ka. Actually gusto kong manood ng drama. Swertehin ka. Naghihintay ng resulta. Wish you good luck. Pagmasdan ang pinagmula ng nilalaman nito, streaming mula sa N0V. Elban. Bagamat binabati nila ang mag-aaral na good luck, lahat sila ay talagang gustong makakita ng isang drama. Para kay Guning, wala siyang pakialam sa mga talakayan iyon. Kinailangan ng kalahating oras bago makarating sa ospital ng normal, ngunit ang lalaki ay tuloy-tuloy na nagmaneho doon sa loob ng 20 minuto. Nagpasalamat si Guning kay Leng Xiaoteng, pagkatapos ay umalis sa kotse. Agad siyang tumakbo sa outpatient department. Ang Maserati ay nanatili sa parehong lugar sa halip. Si Leng Xiaoteng at ang lalaki ay pinanood si Guning na umalis. Xiaoteng, sino itong babaeng estudyante? I never saw you help anyone on your own initiative, hindi naiwasang magtanong ng lalaki sa dulo. Lubhang hindi siya komportable na itago ito sa kanyang sarili. Let's go, hindi pinansin ni Leng Xiaoteng ang tanong ng lalaki.